Okay, hello. Good day po sa inyo. Capricorn, how are you? Ayan, so ang basa natin is para sa'yo sa October, no? Titingnan natin ang paparating sa'yo at mga hamon and challenges, no? At kukuha rin tayo ng gabay. Ayan, thank you for the pages. Para po ito kay Capricorn. Capricorn's very patient, no? Sige, medyo malakas po ito, no? So, kung takpan yung tenga niyo po, yung mga nag-earphone, pasensya na po. Jesus, para po ito kay Capricorn. Please look clear my space. So, ayan po, no? Talikod ako eh. Wait lang. Okay, ano po paparating kay Capricorn sa Oktubre? Two of Swords, nagbubulag-bulagan. Tingnan po natin. Saan siya nagbubulag-bulagan? Pag ganyan, yan pa lang po ang meaning niya, no? Pero pag dinalawan na natin card, no? Iba na meaning niyan. Pag tatlo na natin, iba na naman ang meaning niya, no? Ibang mensahe na naman, no? Ayan, may justice in reverse ka. Nasa Libra tayo eh, no? Justice. Okay, Scorpio. Libra energy, no? Ba't ko kaya nabanggit si Scorpio? Maybe some of you is Capricorn, dealing with Scorpio also, no? Mas hindi pa natin nakikita dito. Pero nabigla ako sa Scorpio, no? So, ibig sabihin, maaring may spying spirit tayo dito. Ayan. Ayun. It was sent. Yung bigla ko pagsabing Scorpio, it was sent. No? Ayan yung High Priestess. Tama daw yung sinabi ko. Okay, Spirit Guide. Thank you for everything, Jesus. Ano pa pong Okay, Capricorn. Ayan. Oh, mahirapan ka nag-create. May tuning energy ang Magician in reverse, no? So, parang nakikita natin dito. Mas kuha na rin tayo ng Archangel guidance mo. Okay. Para po ito kay Capricorn. Para po kay Capricorn, no? Dalawa. Kung marami kang hamon at saka challenge, dalawa bumagsak. Outdoors daw. Ayan, yung mga hindi lang lalabasan, no? Sabi ni Archangel Jopael. You need to go out. Dali nga. Kuha muna ako ng tubig ko po, no? And meron ka rin na ano, oh. Take back your power. Naku, mukha nga marami kang ano. Marami kang challenge, hamon sa Oktubre. No? Kulang ako ng tubig. Wait lang, no?
Saglit lang po, ha? Ayan. I'm sorry. Okay. So, tignan natin, no? So, nakikita ko rito, nak, no? Meron kang two of swords, no? Kumbaga, parang you're thinking, sabi natin, cannot decide sinong pipiliin, nakapiring ang mata, no? At nakita rin natin na maari rin na sa itong Oktubre na may hirapan ka mag-decide, no? Or nag-aalangan ka rin na parang may isang mahalagang decisions na sabihin natin kailangan mo kailangan mo mag desisyon, no? So, nakapiring ang mata mo rito, no? So, hindi mo makita yung malinaw ang dalawang pagpipilian mo, no? Ito yung maari sabihin natin pag-ibig o karera. Sa pag-ibig, baka nag-iisip ka kung itutuloy ba yung relasyon o maghihiwalay. And sa karera rin, baka nahihirapan ka rin pumili ng dalawang ano, no? Sabihin natin, dalawang job. Sabihin natin, baka may offer sa yung dalawa, no? Capricorn. Na hindi mo alam kung paano tutugunan yan, kung anong pipiliin mo sa dalawang trabaho, no? O, sabihin din natin, ang buwan na ito yung maglalabas din ng sitwasyon sa iyo na pagpipilian kang gumawa ng desisyon na pagpili rin sa dalawang tao when it comes sa relasyon, no? And meron din tayo nakikita rito na somebody wanted to ask some justice. Or makaka-feel ka rin din na sabihin natin na ikaw makaka-feel ka na parang very unfair. Siguro ikaw nga, yan, ayun, ako parang nakita ko na to. Panood ko na yata ito eh, no? Parang hindi ka makapili, no? O let's say na kung sa relasyon to, parang it's unfair, parang parehas mo siguro silang mahal, no? Na nahihirapan kang pumili, na parang tingin mo, it's very unfair, why I need to choose, no? Parang ganon. Pagdating sa pag-ibig, no? Parang itong October din, makakapili ka na parang hindi justified, unjustified, no? Parang hindi ka nakakuha ng katarungan. Kung may mga battle kayo, no? Sabihin natin hindi nagpabor ang mga legal battle na sinasabi natin, kung may inaantay kayo sa mga government or legal affairs, sabihin natin medyo uh, hindi pabor sa inyo, no? So, meron din some of you is, sabihin natin, may mga kasong inaharap din, no? Medyo, siguro, advice din to na maganapan, gathered more evidence or sabihin natin mas lalong pagtibayan ng ebidensya, no? Or sabihin natin, sa mga gusto mag-file ng mga legal case, October is not good dito na nakalagay. But you have your own free will, kayo pa rin po ang masusunod, no? If you want to file something, halimbawa yung mga benepisyo, mga ano, parang it's not good ng October, no? Pero kayo pa rin po ang magde-decide niyan, no? So, ganyan yung injustice na nakikita natin, no? Pero bagamat makikita natin to, actually, ang card na ito yung madalas din nagiging ano, no? May negative connotations din dito, no? So, sabihin natin, maari ring mangangahulugan na yung isang pagkakataon na bakit ito naging baliktad, no? Sa isang banda, yung hindi patas na sa tingin mo, kung may injustice na nangyayari sa October, parang tingin mo hindi patas, sabihin natin kung parang blessing in disguise din, no?
Or sabihin natin, ito rin yung pakiramdam mo na hindi ka nabigyan ng sapat na halaga. Pero dito is, parang nakita natin, may mabuti kadudulot daw ng justice here because of the high priestess na nakatabi rito, no? Parang yan din siguro, bakit okay na rin parang ganun, parang this is blessing in disguise ang naging hindi fair pabor sa'yo. Maybe because um, meron din iligan na nangyari, no? Or sabihin natin, justice, kumbaga, yun lang yung nararapat, no? O sometimes naman din na hindi pumabor sa'yo dahil may mas malaking nangangailangan ng ano na yan, ng favor na yon, no? Nakukuha mo na. Parang ito rin yung nagbibigay ng kapangyarihan na sinasabi natin na pag-igihan mo palalo. Hindi lang sa legal battle ito, no? Or sabihin natin sa mga argumento na may experience niyo sa October, kahit anong explain mo, butata ka pa rin. Parang ganun mangyayari sa Sagittarius, no? So, parang mafe-feel mo, it's unfair, hindi ka rin nakapagsalita. Parang sila tapos ikaw nakatahimik lang. Tapos, medyo isipin mo, unfair naman, parang hindi ka pinagsalita, halimbawa, no? Halimbawa, sa trabaho din. Parang sila reason out kada kabilang panay. Ikaw hindi ka man na binigyan ng chance magsalita, no? Parang, kumbaga, yun ang sinasabi din no, pagdating sa work. Meron din sa trabaho, sabihin natin, ang dai mong mga idea mo yan, no? Ang dami mong binigay na idea sa trabaho, halos ikaw nagtrabaho, tapos magulat ka. Ang commission mo, ang konti lang, ang sweldo mo, konti. Parang feeling mo unfair, no? Parang tingin mo is hindi worth. So, nakita ko may binubulong high priestess sa'yo, no? Na it's either na it's about time siguro magbigay ka. Yung nararamdaman mong injustice sa'yo is maari na sabihin na you need to decide also. Ito nga din siguro, maari rin sa trabaho, no? Binigay ang injustice na yan kasi tingnan mo, I understand now. Bakit blessing in disguise ang naging injustice na feeling mo sa sarili mo, no? Kasi parang it's about dahil hindi ka makapag-decide din, no? Or sabihin natin, ito ring two of swords na to na nakapiring mata mo na it's hard for you to decide. Para hindi matagal mo nang dalahin yan, no? So nagdesisyon kailangan nang magdesisyon, hindi ka makapagdesisyon. Ayan, yung hatol, kumbaga, that is just meant to be, no? And the high priestess here actually, no, kung makikita mo, uh, this is urging you then syempre na listen to your heart or listen to your intuitions sa pagdating sa pagdedesisyon kung hindi ka makapag-decide dito, no? Kaya din siguro kasi hindi ka makapag-decide kung bakit din unfair, bakit din you feel unfair eh, no? Kasi nga wala ka pang sinasabi, you couldn't say everything na nasa ano mo. Hindi ka pa, hindi, kumbaga wala, takot kang magdesisyon, takot ka sa katotohanan. Kaya you feel na it's very unfair sa'yo kasi hindi ka nag-full effort siguro, no? And itong justice in reverse din, no? Kung may injustice na nangyayari rin na malamang sa relasyon o sa trabaho, ito yung pagkakataon din na parang ayusin mo lahat, no? Kumbaga, harapin mo lahat ang advice din ng injustice dito, ng justice in reverse, no? Kumbaga, ito yung pagkakataon. Kumbaga, sa Oktubre, no? Kung pakiramdam mo ito yung hindi ka nabibigyan ng sapat ng halaga, may lakas ka ngayon, pero babawiin, kumbaga parang bawiin ang dapat na para sa'yo, no? So, ang pagbaligtad nito actually ay magbibigay sa'yo ng kapangyarihan no? Para gumawa ng sarili mong desisyon at hindi umasa sa iba. Kaya dito, undecided ka, baka may inaantay ka pa kung sino ang magde-decide para sa'yo, no? So, that's why. And then, the high priestess came up dito, no? Na parang, sabihin natin is napaka no? Sabihin natin na kailangan gamitin. Kung hindi ka makapag-decide, listen to your intuitions, no?
Dahil or sa gut feeling mo. Dahil ang gusto mong para makapag-decide ka, ang answer diyan is it's within you daw, ang sabi ni High Priestess, no? Parang ito yung ini-encourage ka rin ng High Priestess na yung yung instinct mo paganahin mo. Listen to your intuitions, Capricorn, no? And ito rin yung nagsisignify actually na there are things you don't know and it could be secret also. Parang kailangan nang mai-reveal, no? O maybe nag-aantay din ng ibang tao sa inyo na makapag-decide dito. And they are the one who's feeling na injustice. Baka sila yung nakaka-feel na very unfair ka, Capricorn. No? Bakit mo kami pinag-aantay? Parang ganun din, no? Baka some of the people there na kailangan ng desisyon mo, sila yung nag-aantay sa'yo. Pinag-aantay mo siguro, no? So ito yung sinasabi na mag-ano rin, pwede rin yung magnilay-nilay ka para mapakinggan mo yung bulong, no? Or mapakinggan mo, or sabihin natin magamit mo intuitions mo, no? Uh, kasi the high priestess is try to tell you, no? So, you need to have some a little bit quiet time alone, no? Mag-meditate ka ng konti, tahimik mo lang yung utak mo, pikit mo lang mata mo, sasabihin na sa yung sagot ni high priestess. Nag-aantay lang sa high priestess na gawin mo, no? Para bulungan ka niya. Hindi siya hindi siya makabulong sa iyo dahil hindi mo siya naririnig kasi there's a lot something on your mind, on your head, no? So ito rin yung sinasabi na konting patience, no? Kailangan mong gain new perspective in life, no? Kumbaga, mag-observe ka lang din, no? If you feel na very unfair, just okay, accept that and mag-observe ka lang, no? At ina-advisean ka rin dito na parang mag-antay lang ng konti and gather some informations, no? Bago ka rin gumawa ng aksyon. So parang ito yung it's a time din na parang pinag-aano ka na parang to make some reflections, no? Mag-meditate nga and para mag-connect ka sa spiritual side mo rin, no? Kasi lagi tayong kumbaga, lagi tayong busy, no? Nakakalimutan natin na laging busy ang utak natin, nakakalimutan natin na somebody is with us, no? Andiyan yung higher self natin na willing din tumulong sa atin. Itong Four of Pentacles, no? Parang dati is you are very contented on what you have. Nakikita ko na open ka naman sa opportunity or any suggestions, no? O maybe ito rin something to do din connected pa rin to dito, no? Na kung hindi ka makapag-decide, and then listen to your intuitions ang sinasabi sa'yo, Capricorn, and then maging open ka rin sa mga suggestions. So pagdating, parang nakita ko rin, it's something to do with sa trabaho mo, no? Capricorn, na parang somebody is offering you, no? Na medyo na-miss opportunity mo. Pero ngayon, parang bumabalik sa'yo na tanggapin mo. Pag aloking ka ulit, tanggapin mo na, no? Kasi nakikita mo is parang gusto mo na rin na sinasabi natin na gusto mo na rin umunlad or sabihin natin, nakita mo ang advantage ng tinanggihan mo, nakita mo sa ibang tao na nagiging asenso sila, no? Kumbaga medyo may panghihinayang tayong nakita dito din, no? Or sabihin natin sa trabaho is hindi ka, kumbaga mas pinaboran yun. Kaya sabi mo, yung some of you din siguro, yung mga may na-promote, no? Na-promote na parang tingin mo, bakit akala ko ako mapro-promote? Bakit unfair naman ako, hindi ako na-promote? Parang gano'n, no? So, parang nakikita natin pero na parang may konting guilt din at konting resentment ka, no? Kumbaga, ikaw ang nag-effort lahat, pero hindi mo nakita yung parang hindi bayad. Kumbaga yung pinaghirapan mo. Expectations mo is hindi natuloy, no? Especially sa mga trabaho, no? Sa pag-ibig naman, nakikita ko rin na akala mo ikaw na yung sasagutin sa mga single na nanliligaw or mga akala mo ikaw yung sasagutin pero hindi pala.
or parang na-misunderstood mo rin siguro yung friend mo na parang akala mo may gusto sa'yo, yung pala talagang kaibigan lang ang ano, ang turing niya sa'yo, no? So, parang nakita natin andiyan ang disappointment mo sa Justice. Kasi talagang pag Justice in reverse, andiyan dyan ang disappointment, no? And medyo din pinaparating na rin sa'yo ng persons na yan sa love life na to, no? Pinaparating na ng persons na yan na, or it's either, dali, sige, pinaparating na yan ng persons na obviously naman na parang hindi ka niya gusto, kaya lang nagbubulag-bulagan ka, no? Or it's either ikaw, pinag-aantay mo yung persons na yan dahil pinapaasa mo yung tao na yan, akala niya gustong-gusto mo siya, no? Yung pala, tapos yung time na kailangan mo na, nahihiya ka magsalita sa kanya. So, unfair nga naman yun. Baka nga ito yung persons na yan ang nakakaramdam ng unfairness sa'yo. Baka umaasa din siya, pinapaasa mo, no? Kumbaga nag-aantay ng sagot mo, hindi mo siya masagot-sagot. Kumbaga parang ino-option mo siya, no? Parang pinapaasa mo, which is unfair sa kanya yon, no? Hindi lang sa'yo, no? So, ang energy po pwede kong makuha ang cross-watchers energy o yung persons ninyo, no? So, kayo na lang po mag-ano, no? Magkabit ng ano. Pero I will give all the full details dito. No, parang in-urge ka talaga na connect with your higher self or connect ka rin sa spiritual side mo, no? At nakikita natin mga religious din naman kayo, no? You believe on that. No, nakita natin naniniwala ang high priestess actually na maririnig mo siya, no? And we also have here na itong Four of Pentacles nga, no? Parang pag upright ito nak is ano, you are parang hinahawakan mo, parang ayaw mo magbigay, kontento ka sa ganyan, no? Ayan, tingnan mo, nasa paa yung mga pera sa lapi, ayaw mo mag-share, parang ganyan din to, no? Or pwede rin ito sabihin na kinokontrol mo ang tao, no? Yes, why? Ayan na, I understand now, no? Pero naka-reverse to, which maganda, ibig sabihin pinakawalan mo na. Or ibig sabihin, kailangan mo na magdesisyon at pakawalan na yung mga kino-corner mo, no? Wag mo nang paasahin, no? Pal freedom, no? Yan din ang sinasabi siguro ng high priestess. Kasi nga naman kawawa. Ayun, nakuha ko na yung storya mo dito sa Oktubre. May nag-aantay ng kasagutan mo, Capricorn, no? Ah, kaya lang, ito kasi hinawakan mo siya no? Nag-reverse kamakailan lang kailangan din October, you need to decide din no? Na pakawalan sila, no? And you know, karma is real. Hindi, no, it's either na ikaw din, no? Umaasa ka na sa persons na yan na akala mo is ano, no? O ikaw nag-aantay ka ng kasagutan ng persons na yan, hindi mo alam, dalawa pala kayo kaya hindi maka-decide, no? Ayan. Antay ka na antay. Kaya mapi-feel mo siguro unfair naman. Ang tagal ko tang inantay tapos yung pala sa kanya ka lang pala. Parang gano'n, nahirapan siya makapili. Parang pinaasa ka, parang gano'n, no? And then, in-advisean siya ng spirit guide din, no? Ah, you need to release those, no? Hindi mo kailangan ng dalawang taong iibigin at mamahalin, no? Parang gano'n. Isa lang, sabi nga no'n, pamahagi mo yung isa. Ayan, no? Dati talagang kinakapitan mo, no? Kinokontrol mo, no? Pero ngayon parang you are willing to let it go na, no? Kung makikinig ka rito, dapat daw October, gawin mo na, mag-decide ka na, no? Capricorn. So, makikita mo rin dito, no? Parang i-let go mo na. At least, pwede rin sabihin natin na ikaw ang nag-aantay nga at parang give up ka na, no? Kaantay. Ayoko na nga. Halimbawa, yung mga trabaho na yan, pinag-aantay ka. Ayoko na nga.
Tagal-tagal ko na nag-aantay, eh, parang gano'n 'no. Kumbaga pero unfair naman 'no, parang sabi mo gano'n. Unfair naman, tagal ko nag-antay, tagal ko nagtrabaho dito tapos nauna pa siya ma-promote, nauna pa siya na-appreciate ng amo. Baka sip-sip 'no? Iniisip mo, sip-sip talaga 'yan siguro iisipin mo 'yan 'no? Ayun, parang mga gano'n yung feeling ng justice in reverse 'no? And nakita naman natin, yang puwede yung resentment ang ang dapat mo ng i-let go din 'no? Kumbaga hayaan mo na 'yan, kumbaga release it. Hindi mo na kailangan sa Oktubre 'yan, ang sabi 'no? Sama ng loob, yung pagiging dismaya mo dati, siguro 'yan din yung sinasabi ng High Priestess na i-release mo na, 'no? Pati yung panghihinayang sa mga chicks o sa mga catch dito 'no? Two of Swords 'no? Sa mga ah, mamili ka na rin, huwag kang manghinayang, isa-isa lang, sabing gano'n ng spirit guide mo, 'no? Parang gano'n, eh. And then, kung makikita mo rito, 'no, ang Four of Pentacles in reverse pa, sabihin natin, you are manifesting na i-release sila, 'no? Sabihin natin na willing ka na rin i-release sila, Capricorn, 'no? Hindi lang sa tao 'to, 'no? Pati rin sa mga material things, especially yung mga bad experiences, yung mga resentment, galit, 'no? Yung mga clinging energy na toxic, na hindi maganda, na hindi na makakabuti sa'yo, iwan mo na 'yan, 'no? Ibig sabihin sa September, you need to face, total mapapanood mo 'to ng September, alam ko. So, you need to, clean ng October, 'no? Para maibalik ang power mo. Look at this one, no? Take back your power. And then, look at the magicians. Hindi ka makapag-manifest because you are manifesting lower energy. Pag hindi ka makapag-decide, no? Means, syempre, pag dalawa-dalawa na ano mo, masama ginagawa mo, hindi maganda, no? Pero at least nakita natin, yung paghawak mo, kumbaga binubuksan mo na kasi naka-reverse na siya 'no. Narinig mo siguro ang bulong ni High Priestess din 'no. Pati yung whether yung sa money, yung sa pera din, na kontento ka dati na nasa bangko lang, ngayon gusto mo na mag-invest 'no. Ano ibig sabihin ng Four of Pentacles. At ito rin yung sinasabi nga na i-let go na ang mga unwanted energy sa'yo 'no. Kumbaga ito rin yung nire-release mo rin yung isang tao sa buhay mo, 'no? Kumbaga ready ka na rin siguro nag-decide ka na rin siguro, 'no? Malamang tinanggal mo na rin yung piring mo rito, 'no? O tatanggalin mo rin ang piring mo ng October, 'no? At you will face it right, 'no? Yan. At wag kang mag-ano dito yung sa desisyon ng kung ano man tong disappointment mo na parang feeling mo unfair, 'no? Ngayon magde-decide na yung persons na yan na nakikita din natin pag hindi ikaw yung sinasabi ko na dapat mag-release, baka yung persons na yun dapat baka i-release ka na at bigyan ka na ng tiyak na kasagutan para hindi ka na umasa rin, no, Capricorn. And nakikita mo dito to magicians in reverse. Uh, ito yung upright. Pag upright siya, actually, ito yung master of manifestations. You have everything na kaya-kaya in the click, gaganda buhay mo, no? Dahil you got all the equipment, or let's say you got all the support, you got all the elements, no? Kaya lang naka-reverse dito. Medyo sabihin natin, ang style mo na, I could sense na meron sa inyo na parang na parang playboy talaga. Kasi the magicians is playful. Ang energy ng magicians pag naka-reverse playboy ito, no? Kaya dalawa-dalawa eh, no? Hindi ko sinasabi lahat kayo naman no. Basta ano lang, yung sa iba lang, no? Na nakaka-resonate nito. Normal lang naman, wala tayong magagawa. Pogi tayo, maganda tayo eh, no? Mga Capricorn. Kaya ganyan talaga, palay na lumalapit, di mo pa i-grab, no? 'Di ba? So, everything's happen for its reasons, no? So, ito yan. Itong magicians, no? Ayun, balik na tayo sa magicians. Masyado na kayong naaaliw, no? So, itong magicians na to, naka-reverse siya.
Parang may sinasabi din tayo na you're misusing your power na, no? Parang hindi mo ginagamit sa magandang paraan, no? Yung ito na lang sinasabi ko, na-mention ko yung pagkapogi. Yung pagkapogi mo, masyado mo inaabuso. No, ayan, tatlo boyfriend mo, girlfriend mo, tatlo. I could feel also na LGBT din ang mensahe na to. Collect ka na collect, no? Parang ganon. Hindi mo kino-consider yung feeling ng iba, no? Inaabuso mo yung power mo. Ikaw din, kung boss ka, parang inaabuso mo na may mga empleyado mo, which is hindi rin maganda, no? Or sabihin natin, may nang-aabuso sa'yo, no? Yung naabuso ka na pala, no? Hindi ka pa mag-decide na umalis dyan. Parang ganon. In-overpower ka na, but inaapi ka na, ba't di ka pa umalis dyan? Parang ganon, no? Ito, hindi ka kasi makapag-decide dito sa sa Two of Swords, eh. So, yan ang ibig sabihin ng magicians, no? So ibig sabihin din, sometimes, some of you din, na parang nawawalan din ng self-confident pag ang magician is reverse, no? Kasi, you have all the tools, pero hindi mo ginagamit, no? Parang hindi mo mabunot. Parang bakit hindi mo gamitin yan? This is also reminder na marami kang tools na hindi mo ginamit, no? Ngayon gamitin mo na, sabi gano'n, no? Kumbaga, ito rin yung sabihin din natin na may talent ka at tools ka, pero hindi mo ginagamit ng maayos, no? Alternatively din, ito yung sinasuggest sa'yo na parang meron din na manipulative, no? Meron din may nagmamanipulate sa inyo. Meron din nanloloko sa inyo pag this is magician in reverse. May nakikita rin tayong deceitful or sabihin natin na niloloko ka o nanloloko ka, no, Capricorn? Or sabihin natin, ginagamit mo influence nila in a negative way, no? Kumbaga, so kung dapat nating baguhin, magbago, no? Could be, maari din ito kinakatakot mo, ikukunin ko to, no? So ito yung Four of Pentacles, maybe kung bakit lately hindi mo mabitaw-bitawan, pero ngayon nakabitaw na, no? Kumbaga natatakot ka na mawala rin ng patutunguhan. Or it's either na may nag-aalok ng business sa'yo na parang natatakot ka rin, no? Pero ngayon you're trying your best, pero andun pa rin yung takot mo na baka manloko kasi may deceitful energy ang katabi, no? Sinong pipiliin mo dito? Tignan mo si High Priestess telling you to make an actions. Go grab the opportunities. Huwag kang makontento dyan. No? Mag-invest ka para lumago ang pera mo. No? And you listen. Nakaganon na, nakabaliktad na. So, ibig sabihin you listen. Pero sa kabilang tenga naman, sa kabilang utak mo rin naman, umaano rin na parang baka lokohin ka, nanluloko ka. So, means, pwede rin dyan umaano na bakit you are indecision. No? Kung bakit din may Two of Swords na nakapiring ka. Hindi ka makapag-decide. Huwag mong pagdudaan ng High Priestess, no? Kumbaga, in-urge ka na eh. No? So, although na, andiyan pa rin sa puso mo na baka maloko lang ako dito, parang gano'n, no? So, yun ang nasa utak mo. Pero, kaya nga, may sinasabi ang High Priestess sa'yo, kung paniniwalaan mo ba o dapat ka ba mag-invest dyan? Or sabihin natin, pagdating sa financial, dapat ka bang mag-invest dyan? O hindi? Sasagutin ka ng High Priestess once na i-quiet mo lang yung mind mo. No? Huwag yung subconscious mo ang magde-decide. Listen to your intuitions, no? Parang ganon. Ikaw ang, kumaga, hindi ka ipapahamak dito. At hindi mo siya, syempre, hindi ka pa makaka-apekto sa ibang tao, no? Kumbaga, sarili mong kagustuhan, sarili mong desisyon, no? Parang ganyan. So nakita natin magician, ito yung pag-aalinlangan mo na baka lokohin ka rin. O ito rin yung power mo na hindi mo nagamit sa mabuting paraan, no? Or nawalan ka ng self-confidence mo, hindi mo naalala na sino ka, no? Or sabihin din natin, marami rin manloloko sa'yo sa October, so mag-iingat ka nga ng pag-invest, pwede rin yan. At kasi magiging open ka na sa pera mo, magiging open ka na ng ibang opportunity, pag-aralan mo rin. Kaya nga ito gumagabay sa iyo ang intuitions mo, no?
tanda ka na, alam mo na, siyempre papakinggan mo yan, no? At kita natin dito, sabing ganun dito, si Archangel Jopel actually, go outside daw and get some fresh air na and connect with nature, no? To relieve your stress and gain new creative ideas, no? So, kailangan mo rin, yan din, one way din na pag ano, no, sabi ni Archangel Jopael, once you're decided to make some business or to open ka na sa mga ano, open ka na sa mga opportunity, no? Kailangan mo kasing mag-ano, kailangan mo rin makakatulong din yung palabas-labas kasi mape-freshen ang mind mo at makakakuha ka ng mga sign pag lumabas ka, no? At make sure na parang mare-recharge ka rin. Halimbawa, lumakad ka sa ano, sa magtampisaw ka sa tubig, sa dagat pag malapit ka, sa bagay panay baha naman tayo sa Pilipinas, no? Connect kayo sa nature, eh, no? Grabe, no? Nakakaano rin, no? Panay daw bagyo, no? Sa Pilipinas. Sa amin din naman nagbabagyo. So, pero ang importante dito, connect with nature para ma-relieve ang stress mo. Sa baba, nakakapagtampisaw kayo, no? Ah, at saka makakaisip ka ng new ideas din. At hindi lang yan, mga puno, no? Mga puno, hawak-hawakan mo, kausapin mo mga halaman. Sabihin natin na yung pag wala kayong dagat dyan, syempre malinis na tubig, no? Ah, sa balde, i-ano mo lang yung mga papa mo, no? Itampi-tampisaw mo sa balde na may tubig. Maglakad ka na nakapaa, no? So, yan is one way to recharge your energy na, no? Yung magkukunan ka sa nature, no? Nga, kaya baha eh, no? Paano kaya yon? Baha daw lagi dyan sa Pinas, no? So, through that daw is makakagain ka ng new perspective, no? Sabi ng Archangel Jopael. Basta ang importante, lumabas ka raw ng bahay. Huwag kang magmukmok, okay? At kailangan mo, may naghahanap na ng ano, may nag-aantay na ng decision mo, Capricorn. You need to decide na rito, no? May na-unfairan na sa ginagawa mo, so you need to make an actions. Ang High Priestess din nandito, no? Tinutulungan ka niya para makapag-decide ka at maliwanagan ka sa bakit ka, no? Buksan mo raw ang mga matang, tanggalin mo raw ang piring, no? Kung sino man pipiliin mo, yung yung new ba o yung dati? Kasi you're ano eh, you cannot decide dito eh. No? Parang nag-ano ka sa dalawang tao, pinagpipilian mo dalawang tao, hindi mo alam. E paano mo malalaman nakapikit ang mata mo rito? Ay hindi nakapikit, nakapiring, no? So tanggalin mo na yung piring at mag-decide ka na. Hindi lang sa relasyon yan, pati din sa trabaho, no? Nahirapan ka mag-decide. So, itong injustice na mararamdaman mo, no? Kasi, bakit mo sisisihan? Eh, nakapikit ang mata mo, namili ka, tapos pipili mo na injustice ka. So, you need to, ang ibig sabihin din nito is, harapin mo, wag kang matakot, no? Pinakasamatutan nito, tanggalin mo yung piring mo para makita mo. At harapin mo, parang ganon, no? At kailangan mo na mag-decide. Ayan, parang it's a must na mag-decide ka na, no? Ayan. So, itong sinasabi, oh, bakit ka naging tiklop ang bibig mo, ang mata mo, ba't mo tiniklop? Ayan sabi sa'yo, oh, take back your power. Archangel Rasael. No? Huwag kang magtiis. Kasi mahaba talaga pisi ng mga Capricorn. Eh, no? Kaya natitiis ka nila. O nakakapagtiis sila sa'yo. No? Ganun. And then, take back your power daw, ang sabi ni Archangel Rasael. Use your God-given power and intentions to manifest blessing in your life. So, si Archangel Rasael is guiding you, no? Para gamitin mo daw yan mga power mo, Capricorn, no? Na remind, Capricorn is devil in tarot, no? Siya yung parang nire-remind na be aware of the consequence, no? Be aware na may mga temptations, no? Yan ang purpose ng devil sa tarot, the Capricorn, but doesn't mean that the devil is bad there, no? There is a reminder bakit nilagay. Si Capricorn din is mahilig mag-remind, no? And then, yung sinasabi rin dito ng Archangel Rasael, no? You need to remind yourself na dapat mo nang mag-aksyon, no? And
use your God-given power and intentions to manifest blessing into your life. Dahil once na you decide, no, dire-diretso yan. No? Dire-diretso ang blessing sa'yo. Gamitin mo raw yung natatago mong skill. Binaliktad mo no? Dito sa magician, nakalimutan mo, may mga tools ka, hindi ka makapag-manifest, hindi ka makapag-create. So, ayan, no? Sa October, you need to take back your power. Wag kang manahimik, no? Dahil maraming umaasa din sa iyo. Sabihin natin na kailangan mo silang paglaban, no? They hoping for you na ikaw lang din ang makakaano sa kanila, makakatulong, Capricorn, no? Kailangan mo na magsalita, ipagtanggol mo yung dapat ipagtanggol, no? Capricorn. Okay? So, ayan po ang basa. Nako, naka 40 minutes na tayo. Tingnan mo, oh. So, yan always remember. So, yan. Pahingi naman po ng like and subscribe dyan. At see you po again sa ating next reading, no? Sana po nakakuha po kayo ng aral, no? At nagkaroon kayo ng enlightenment at mapaghandaan nyo po ang darating na October, no? Para ready kayo, gawin nyo lang pong gabayan, no? And make sure na kayo pa rin ang final decision. Okay? Pero ang mga gabay natin po is magaganda. Itong take back your power, no? Reminding your power na meron kang all the skills, no? Para paglabanan, magapi ang mga hamon na yan, no? Mga challenge sa buhay, no? Ayan. Thank you so much and God bless you. Ayan, 40 minutes tayo na, oh. Na-enjoy ako eh. Konti pa nga lang yung nabubutlak natin na card eh, di ba? Ayan. Sige, thank you so much and God bless you.